Yung kape mo kaninang umaga galing Brazil o yung cellphone na hawak mo ngayon nagawa sa China, naisip mo na ba kung paano yan lahat nakarating sa'yo? Well, malamang sa malamang dumaan yan sa mga commercial ports. Sila yung mga higanteng gateway ng ating mundo na kahit di natin madalas napapansin, sobrang crucial sa buhay natin. Okay, heto isang numero para sa inyo. 80%. Ganyan kalaki, 80% ng buong kalakalan sa mundo dinadala sa pamamagitan ng mga barko. Grabe no? Mula damit, pagkain, gadgets, halos lahat ng bagay sa paligid natin dumaan mula yan sa isang daungan. At kung nagtataka kayo kung anong itsura ng mga daungan yan, well, ganito. Mukhang magulo, di ba? Siksikan, komplikado, at walang tigil ang galaw. Ang mga critical na lugar na to ay humaharap ngayon sa pressure na hindi pa nila nararanasan dati. At dito na nga pumapasok yung malaking problema. Nagiging global bottleneck na sila. Kumbaga, yung mga daungan na dinisenyo para sa nakaraan, hirap na hirap nang makasabay sa bilis at dami ng kalakalan ng hinarap. So ano-ano ba itong mga hamon na to? Basically, apat yan. Una, yung walang katapusang siksikan. Pangalawa, yung pressure sa kalikasan. Pangatlo, at napakahalaga, yung mga issues sa kaligtasan. At pang-apat, yung sistema mismo, na sabihin na nating hindi na talaga efficient. At para lalong lumala yung sitwasyon, idagdag pa natin dyan yung mga nangyari lately. Sabi nga rito, dahil sa pandemya, mga gulo sa politika, at yung pabago-bagong klima, nagkaroon ng napakalaking uncertainty. Lahat ng yan parang sinasagad yung luma at mabagal na sistema hanggang sa breaking point nito. Pero alam nyo, sa bawat malaking problema, mayroon ding malaking solusyon na lumalabas. At dito, ang solusyon ay ang pag-usbong ng mga tinatawag nating smart ports. Isang bago at mas matalinong paraan para sa global trade. Para mas malinaw, tingnan natin tong comparison. Sa kaliwa, yan yung luma. Manual, watak-watak ang sistema. At reactive, pag may problema na, saka lang aaksyon. Sa kanan naman, yung bago, smart port. Automated na, integrated lahat at predictive. Alam na nila ang problema bago pa man mangyari. Mula sa pagiging marupok, nagiging matatag o resilient. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Pero linawin lang natin pag sinabi nating digital transformation, hindi lang ito yung, bili tayo ng mga bagong computer. Hindi. Ito ay isang total overhaul. Systemic change to na sakop ang teknolohiya, operasyon, organisasyon at pamamahala. Buong sistema ang binabago. So, paano nga ba ito ginagawa? Tara, alamin natin. May 5 haligi, 5 pangunahing teknolohiya na siyang nagiging pundasyon para mabuo ang isang smart port. Okay, heto yung 5 pillars na pag-uusapan natin. Una, IoT at 5G. Pangalawa, Big Data at AI. Pangatlo, Automation at Robotics. Sunod, yung Digital Twin at panghuli, Blockchain. Ready na? Isa-isahin natin yan. Unang haligi, IoT at 5G. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na ito yung nervous system ng buong daungan. Bawat container, bawat truck, bawat crane, nilalagyan ng sensor. Kaya alam mo in real time kung nasaan sila at anong ginagawa nila. Lahat yan dahil sa ultra-fast na 5G connection. So, kung may nervous system na tayo, kailangan natin ng utak. Dito papasok ang ikalawang haligi, Big Data at AI. Lahat ng data galing sa libu-libong sensor, kinokolekta at sinusuri ng artificial intelligence. Para saan? Para makagawa ng matatalinong desisyon tulad ng paghula kung aling makina ang malapit ng masira para maayos na agad. Galing, no? Okay, may nervous system, may utak. Siyempre, kailangan ng muscle o yung mismong katawan na gagalaw. Yan ang ikatlong haligi, automation at robotics. Mga truck at crane na walang driver at gumagalaw ng kusa. Hindi lang ito para pabilisin ang trabaho. Ang pinakamahalaga rito ay safety. Dahil robot na ang gumagawa ng mga delikadong trabaho, mas ligtas na para sa mga tao. At itong ikaapat, medyo high-tech pero sobrang cool, ang digital twin. Basically, gumagawa sila ng isang perfect virtual copy, isang video game version kumbaga ng buong daungan. So pwede silang mag-simulate paano kung may super typhoon, pwede nilang itest yan sa virtual port para malaman ang gagawin nila sa totoong buhay nang walang napapahamak. At ang huling haligi, blockchain. Alam ko, parang komplikado pakinggan pero isipin nyo na lang to na parang isang digital na logbook na super-duper secure. Pag may nasulat nandyan, hindi na yan mababago o mapepeke ever.
So yung toneladang papeles sa shipping, nagiging transparent at mas mapagkakatiwalaan ang lahat. Okay, so napag-usapan na natin yung 5 teknolohiya. Pero, at ito yung mahalaga, ang epekto nito ay hindi lang sa loob ng daungan, mas malaki pa dyan. Ang punto rito, nagbabago na ang mismong konsepto ng isang port. Dati, para lang siyang isang bus stop para sa mga barko at container. Ngayon, nagiging intelligent hub sila. Nag-iisip, nagpaplano at nag-a-adjust gamit ang data. Sila na yung nagiging proactive, hindi na lang basta naghihintay. Kaya ito yung iiwan kong tanong sa inyo. Ano kaya ang mangyayari pag ang mga daungan natin ay nagsimula ng mag-isip? Imagine nyo yung mga posibilidad. Hindi lang ito tungkol sa mas mabilis na delivery, kundi sa kung paano nito babaguhin ang buong takbo ng pandiigdigang ekonomiya. Nakaka-excite isipin.